Ang salitang Chop-Chop Lady ay naging maingay na usapin sa ating bansa noong 1993 nang matagpuan ang pinagpira-pirasong katawan ng isang babae na si Elsa Castillo. Pero bago pa man ito mangyari, ay noong 1967 ay isang babaeng Pilipina ang kauna-unahang biktima ng Chop-Chop dito sa Pilipinas, kung saan ay pinaghati-hati ang katawan ng negosyanteng si Lucila Tolentino Lalu. Sabay-sabay po nating balikan ang binansagan nilang Chop-Chop Lady, The Lucila Tolentino Lalu Story noong taong 1967. Si Lucila Tolentino Lalu ay nilisan ang kanilang bayan sa Mapaniki, Candaba, Pampanga upang makipagsapalaran sa Maynila. Kumuha siya ng police clearance at nagtrabaho bilang waitress sa isang bar at dito ay kanya nakilala ang common law husband niyang si Anyanio de Vera na isang pamilyadong tao. Nagsama sila sa iisang bubong ni de Vera at nagbunga ito ng isang anak na lalaki. Dahil sa pagpupursige at kasipagan ni Lucila, nabili niya ang isang beauty salon na tinawag niyang Lucy's Home of Beauty at di naman kalaunan ay nabili rin niya ang Pagoda Soda Fountain na isang restaurant at ang cocktail lounge sa Santa Cruz, Manila. Ang takbo ng negosyo ni Lucila ay naging maganda pati na rin ang kanyang buhay pag-ibig hanggang sa makilala at mapaibig siya ng kanyang manliligaw. Ito ay ang 19 anyos na si Florante Relos. At noong May 28, 1967, ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Lucila ay natagpuan sa iba't ibang parte ng Maynila. Unang natagpuan ang kanyang hita na pinagpira-piraso sa apat na natagpuan ng isang garbage collector na nakasilid sa isang garbage can at ito'y nakabalot ng dyaryo na may petsang May 14, 1967 sa Malabon Street na di naman kalayuan sa cocktail lounge na kanyang pagmamay-ari. Makalipas lamang ang ilang araw, ang kanyang katawan at bahagi ng mga kamay na walang ulo at mga paa ay natagpuan naman sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Street na nakabalot rin sa dyaryo na may petsang May 23, 1967. Nang mga panahong iyon, naging palaisipan naman ito para sa mga pulis kung sino ang biktima. Kaya naman kinuhanan nila ng fingerprint ang natagpuang bahagi ng mga kamay at ang fingerprint ng nawawalang si Lucila Lalu na kinuha nila sa file police clearance nito. At doon nga ay nagmatch ang mga nasabing fingerprints. Opisyal nilang nakilala na ang mga natagpuang mga parte ng katawan ay ang 28 years old na negosyanteng si Lucila Tolentino Lalu. Agad namang nag-imbestiga ang mga investigador at nagtanong-tanong sa area at nagsimulang halungkatin ang buhay ni Lucila Lalu. Ayon pa sa mga investigador, ang taong nasa likod ng karumaldumal na pagpaslang ay may kakayahan at isang professional dahil sa malinis nitong pagsasagawa at paghiwa sa mga parte ng katawan. Ang 19 years old na si Florante Relos na isa sa mga karelasyon ni Lucila ay nagbigay ng kanyang statement. Ayon sa kanya ay hindi niya umano ito magagawa sa kasintahan dahil mahal na mahal nilang dalawa ang isa't isa. Kaya naman pinakawalan ito ng mga pulis dahil sa walang makuhang ebidensya na magdidiin dito. Sa takot naman ni Relos ay nag-stay pa ito sa police station at itinuro nito ang common law husband ni Lucila na si Anyanio de Vera. Ayon pa sa kanya, si de Vera ay may motibo na paslangin si Lucila dahil umano minsan na raw silang nakita ni de Vera na magkayakap ni Lucila sa Pagoda Soda Fountain. At dito ay hinampas siya umano nito. Subalit hindi naman kumbinsido ang mga awtoridad sa pahayag ni Relos dahil walang sapat na direktang ebidensya laban dito. Noong June 17, 1976, si Jose Luis Santiano, 28 years old na isang dental student at isa sa mga lover ni Lucila Tolentino Lalu, ang lumutang at tahasang inamin ang krimen. Isinalaysay niya at idinetalye ang mga pangyayari na humantong sa brutal na pagpaslang kay Lucila. Ngunit makailang araw ay binawi niya ang kanyang statement at itinanggi nito na wala siyang kinalaman sa pagpaslang kay Lucila. Pero naging matatag ang mga awtoridad na sampahan ng kaso ang suspek at ang mga bagong natuklasang mga ebidensya ay itinuro kay Santiano.